pagsasagawa ng ganito mga pagdinig, ano, yung paghahain ng impeachment Nababagalan ba ako sa ombudsman? Yes, ngayon nababagalan na ako. Pakitang tao lang. complaints, ito ba may direktang epekto doon sa perception ng taong bayan? Ma'am, baby, Lalo agad. na ang dami na rin mga nagdaan na impeachment complaints at nauwi nga sa impeachment trial ng mga impeachable public officials dito sa ating bansa. Alam mo, meron lang kalalabas na survey ang Tanggere. Tangier. Kanito lang nabasa na may epekto na sapagkat ayon sa resulta, majority ng mga Pilipino, 60%, ang naniniwala na merong hidden wealth, merong unexplained wealth si Sara Duterte at ng kanyang asawa. And what is So interesting, 60% ang naniniwala na mayroon talaga silang hidden wealth or ill-gotten wealth, mga kababayan. No, ngayon nga lumalabas na 'yan kasi mismong si General Torre, mga kababayan, ay nagsalita na hinggil sa bagay na 'yan kasi itong si Kibuloy pinaghihinalaan niya saan ang galing ang mga yaman nito. 'Di ba? Hindi naman ito pwedeng makuha lang basta-basta, mga kababayan, doon sa mga kababayan natin na ginagawa nilang taga-benta ng kung ano-ano, 'di ba? Binebenta ballpen, binebenta kakanin. Naalala nyo yun, mga kababayan, hindi sila makakapag-accumulate ng ganyang kalaking pera. So, hinala ni General Torre, at ayon pa nga dito, kay Pebbles Talaquera, mga kababayan, muntik pa nga raw na matunton ni General Torre yung lihim, mga kababayan, doon sa ilalim, no? Sa underground ng kuweba, mga ka-GPnatics nitong si Kibuloy. Na kung saan po, mga ka-GPnatics, ang makikita doon ay laboratorio daw. Laboratorio ng puting substance. No? Na kung saan po ito yung talagang racket nila, ito talaga yung big time na negosyo, mga kababayan ng mga Duterte. Diyan daw po, nandyan yung mga Chinese national di umano. Kaya lang, dahil muntik nang makita, muntik lang matagpuan, agad-agad na sumuko itong si Kibuloy. Dahil kung hindi siya susuko, mga kababayan, mas malaking magiging problema nila. Kaya isinakripisyo na lang itong si Kibuloy na lumabas. interesting is this, majority ng mga pro-BBM, majority ng mga pink and yellows, at maging mga majority ng independents ang naniniwala. Doon naman sa mga Duterte supporters, ang interesting ay, ayon sa survey, one-third. Okay. 1 out of every 3 ang naniniwala. So medyo delikado na yun. Kasi Oy, mga kababayan, 1 out of 3. Ayon ito sa latest survey ng Tanggere, mga kababayan, hindi po tanga. Tanggere latest survey, mga ka-GPnatics. 30 base. One-third ang naniniwalang merong unexplained wealth si Sara at ang kanyang asawa. So, mga kababayan, itong pahayag na ito at yung latest na resulta ng survey, ito po ay tawag dito, tumutugma doon sa binalita natin nung nakaraan na maging yung mga kongresista, maging mga senador, di ba, mga kaalyado ni VP Sara Duterte, sabi ko nga noon ay the boat is sinking. Biglang nung nakita nila yung mga hidden wealth, yung bilyones na mga suspicious transaction, covered transaction, hindi pa kasama dyan. Yung mga maliliit, mga kababayan, na hindi naman suspicious, hindi covered transactions, ay talagang nagbago po ng kaisipan yung mga kababayan natin. No, yung mga naniniwala kay Sara Duterte dati, lalong-lalo na yung mga 50-50 ay iniwanan na po siya. Ito po, mga kababayan, ay isa sa mga katunayan na sinasabi nitong si Professor Antonio Contreras. Ay medyo, ano na yun, delikado na para sa kanila. So ibig sabihin pala, talagang may sway nitong May paglabas, sway. pagharap ni Ramil Madriaga, May swing yung pa. pagbusisi dun sa SALN at yung sa report ng AMLAC at yung death threats na kahapon, ibig sabihin ito yung Malaking impact. Meron talaga ng impact. Yan kasi ang karamihan naman dun sa mga sumagot ay hindi nila nung daming ibang survey, wala silang awareness na nangyayari. Yung impeachment very abstract sa kanila. Pero ngayon naglalabasan na itong mga to, yung mga concrete na mga mismong taga-AMLAC na nagsasalita, mga taga
COA, taga-NBI, taga-Department of Justice. Mga pinag-uusapan na natin dito, dokumento. Pasok sa sa money laundering, Makmak. Kaya lang ano pa lang ngayon yun, iniimbestigahan pa lang. Kaya sila na red flag doon sa mga suspicious transaction na yon. Pero eventually lalabas at lalabas din yan. So far kasi, mga kababayan, report pa lang yan ng bangko na ipinorward sa AMLA. Okay? So, hindi pa natin talaga certain dito, hindi natin alam kung saan naka-attach yung mga suspicious transaction na yan, kung anong certain account, mga ka-GPnatics. Wala pa tayo dun sa mga bank records. It's just the report coming from the bank, mga kababayan, papunta dun sa AMLA. Okay? So, money laundering yan. Ito, pinag-uusapan na natin dito, mga numero na. Hindi na lang ito suramin Ma'am Mary Jane. material na pwede mong pagbintangan na meron na gustong, gusto lang gantihan si Sara Duterte. Ito ay isang malinaw ng mga bilang na to, numero na to. At nung ma-resurrect uli yung video tape tungkol sa pagbabanta. Oo. So these are concrete things that I don't think will not sway people. So nabago So yung it will Oo. So nabago yung awareness ng tao. awareness at saka nagkameron na sila ng nakita ng konkreto na numbers na to eh. Oo. Narinig ko nga kanina si Professor Sigido, nagsasalita siya pinag-uusapan niya kanina sa interviews niyo sa kanya na dati-rate milyones lang pinag-uusapan sa confidential funds at nahambing na ito doon sa mga flood control anomalies. At dati mga kababayan, parang tayo ay nahang pa sa ere. Di ba, laging nagpahayag itong si dating Senador Antonio Trillanes hinggil sa mga bagay-bagay na yan, mga suspicious and covered transactions. Walang naniniwala, mga kababayan, na sinasabi nga ng iba, kinukwento ko sa inyo, baka si Trillanes, kung totoo daw yan, baka si Trillanes lang ang naguhulog nung pera na yon. Napakayaman naman ni Trillanes, di ba? Para makapaghulog ng bilyones na yan doon kay sa bangko o mga bank account si Sara Duterte at ni Man Scarpio. Tandaan po natin, Man Scarpio pa lang yon at Sara Duterte, wala pa dyan kay Kitty, wala pa kay Baste, wala pa kay Kong Pulong, wala pa dyan yung kay Hanilet, wala pa dyan yung kay Digong. Mga kababayan, yung usapin na yan. What more kung isasama pa natin yung ngayon? Ang point dito, nagising po, nagkaroon ng awareness ang mga kababayan natin kasi noon, sabi ko nga, nakahang lang sa ere, hindi nila malaman kung paniniwalaan ba nila yung mga pahayag ni Trillanes. Ngayon, AMLA na ang nagsalita, mga kababayan, numbers don't lie. 'Di ba? Ang tao pwedeng magsinungaling, pero ang numbers, mga kababayan, hindi po yan makakapagsinungaling. 'Di ba? Kahit pagbanggain natin yung 88 million na yan, kahit isama natin yung mga negosyo ni BP Sara Duterte ni Man Scarpio na ayon sa SEC ay puro palugi, puro palabas. Mga kababayan, wala man lang silang pumapasok. Malayo talaga. Pero nung naglabasan na yung AMLA, bilyones ang pumasok. At bilyones sila naiwan. Diba? Kasi nga, 6.7 billion transaction flow lang naman yun. Pero 4 billion ng inflow at 2 billion ng outflow, may natirang 2.8 billion. Bilyones pa rin yun. Bilyones pa rin yun. At hindi na deklara sa SALN. Alam mo, kaming mga nagpa-file ng SALN. Kasi yung iba nagsasalita, hindi sila nagpa-file siguro ng SALN. Pag nagtatrabaho sa Kudier, nagpa-file ka ng SALN, alam mo na, hindi mo pwedeng i-zero ang cash on deposit mo at saka ang cash on hand. Kasi, Sara Duterte is a government employee. Correct. Her salary is paid through land bank. So, ibig sabihin, buwan-buwan may pumapasok doon na halos 300,000, 400,000. Diba? So, walang pera. Walang perang pumasok nung end of the year. Wala lang naiwan. Inubos niya lahat yung pera niya. Kung winero niya yun, doon meron siyang pera sa kamay niya. Hindi, kahit isama na natin yung sahod ni BP Sara Duterte ng 300,000, 400,000 every month. Mga kababayan, hindi pa rin po ito magiging sapat para umabot sa bilyones. And remember, mga ka-GPnatics, noong mga unang panahon, 'di ba, 2005 yan, hindi ang mayor hindi naman po 300,000, 400,000 ang sahod, mas maliit. So kahit i-add up natin silang lahat, hindi talaga aabot sa bilyones.
Kaya nagtataka tayo, pero sabi ng report ng AMLA, mula 2000, di ba? 2000, tama ba? 2024 hanggang 2026 of January, ay meron pang mga suspicious, meron pang mga covered transaction. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin. Mga kababayan, yung ginagawa nila. No, paano kaya kung natanggal si Pangulong Bongbong Marcos, di tuloy ang ligaya nila? Winidro niya eh. Oh. So, yun yung concrete na ngayon, na kahit ordinaryong mamamayan, pinag-uusapan na yan. Okay, Pero tama. yung binabanggit mo kanina, 1 every 3 na mula sa mga supporters ng mga Duterte, tama ba? 1 every 3? Ayun yung basa ko sa Tangere, na nabasa ko sa Manila Times. Oo. 30% or 30%. Basta 1 out of 3, Okay. approximately, a third of the supporters of pro-Duterte base are saying that, yun nga, believing that they indeed have So, unexplained wealth. so malaki pa ang potential na madagdagan pa ito. Lalo na ngayon na isang hakbang na lang tatakbo na sa Sa Senado. sa Senado yung Good point mga kababayan. Dito, ang nangyari sa Congress ay puro clarificatory question lang. At yung report lang ng bangko through AMLA, yung mga lumabas at yung mga pahayag ni Trillanes, mga kababayan. Pero it's a different matter kapag ito po ay napunta na po sa Senado, na magkakaroon na ng tinatawag na cross-examination, di ba? Investigation. Tapos magkakaroon pa ng mga kababayan ng kung ano-ano pa dyan, syempre. Di ba? Pati yung mga kagaya ni Madriaga, pwedeng ma-cross-examine. O yung iba pang mga ebidensya, at pwede na magkaroon ng evidentiary stage kapag nandito na po sa full-blown trial. So, hindi na po sila mapapako, mga kababayan, doon sa clarificatory question lang. Magkakaroon na rin sila ng mga probing question pagdating po sa Senado. So, therefore, mga ka-GPnatics, ngayon pa lang ay 1 out of 3 na mga Duterte supporter ang kumakalas na sa kanila at naniniwala na may hidden wealth or ill-gotten wealth etong si VP Sara Duterte. What more kapag nakarating po ito sa Senado? Ibig sabihin, more ang probability na baka maging 2 out of 3 or baka maging 3 out of 3 na sa susunod, mga kababayan. Pero lang dun sa mga tangangot pwede lang pero lang dun talaga sa mga sarado ng utak. yung itong impeachment, di ba? Nung nasa Kongreso pa lang inilalatag na kung ano yung lumabas Ma'am yung tungkol Telma. sa confidential fund, sa ill-gotten wealth, tapos yung sa mga threat. Kung may expound dito sa Senado, most likely lalaki pa yung baka maging 3 out of 3 na yan. Pwede bang ganon? Actually, ang epekto kasi nito hindi lamang kay Sara sa mga Duterte sa mag-asawa. Ang epekto nito maging sa mga congressman at senador. Oo, ayan mga kababayan, tama nga tayo. Tama nga tayo nung nakarating. Biruin mo 1 day ago pa lang itong vlog na to, nakausap si Professor Antonio Contreras. Pero nung nabalitaan ko ito, mga ka-GPnatics, marami nga nagtatanong sa akin, totoo ba yan? Naka-fake news ka na naman. Syempre, hindi ko lang pwede kasi mga i-divulge yung source natin kung sino ang nagsabi nun. Mga kababayan, may mga kongresista at merong mga senador. Ito na yung sinasabi mismo ni Antonio Contreras. Dalawang isip tungkol sa kaso. Magkakaroon na sila, magdadalawang isip na din sila. Oo. Kung sila ay ipapakawalan nila si Sara Duterte. Kasi yung bayan, nakikita na Sabi ko habang nanonood ako doon sa mga evidences na naglalabasan, sabi ko, talagang delikadong isang senador na Correct. kahit andyan na lahat yung ebidensya, ay boboto pa rin kontra sa impeachment. Factor pa ba yung... I don't think that they can have ang magiging explanation na nila dito ay gusto lang talaga si Sara, kakampi lang nila si Sara. Pero paano mo ipapaliwanag yung pagboto mo laban sa impeachment samantalang glaring, for example, na merong hindi na-disclose sa salin, na may mga hindi pinaliwanag ng mga yan. Ang bayan, matagal nang hahanap ng malaking isda sa flood control. So related pa rin ito sa corruption So marami ang hindi matutuwa na papakawalan ito na i-excuse lang.
Punta naman tayo doon sa mga sa hanay ng mga nasa kongreso, nasa gobyerno, nasa politika. Factor pa ba ngayon yung napakaagang deklarasyon ni Inday na siya tatakbo sa 2028? Well, apparently, sinugal niya yung kanyang... Sinugal niya. Sinugal yun eh. It's a big gamble na, Oo. na sabi ko, gusto lang niyang kontrolin ng narrative. Yes. Gusto niyang ibahin. Sa tingin ko, it backfired. Totoo. Right now, you know, I don't think nai-intimidate niya ang mga politiko na kumpi sa kanya. Oo, kasi dati gusto niya talaga, mga kababayan, tatakbo ako pag ako nanalo, pag hindi nyo ako kinampihan, gagantihan ko kayo pag nanalo ko. Ganyan, mga kababayan, ang gustong iparating ni Inday Duterte. No? Kaya lang, hindi po niya natatakot, mga kababayan, yung mga kongresista natin. Bakit kanyo? Nung una, nag-50-50 sila kasi, delikado tayo. Mukhang mataas sa survey si Sara. 'Di ba? So, yung iba, mga kababayan, nasa middle lang sila, 50-50. Tingnan muna natin kung ano yung ebidensya. Tingnan muna natin kung ano yung lalabas. Paano ba, mga kababayan, mapapatunayan yung mga aligasyon kay Sara? Aligasyon lang ba to? Gawa-gawa? Paninira lang? Nung lumabas yung si Trillanes, kinonfirm pa ng AMLA. Wala na, mga kababayan. Tapos yung SEC lumabas pa. 'Di ba? Yung SEC, mga kababayan, yun ang isa sa mga nagpalala pa eh. Talagang biruin mo, mga ka-GPnatics. Alisin muna natin yung issue ng bilyones na pera. 'Di ba? Alisin muna natin 'yon. Sabi doon sa SALE ni Sara Duterte, 88 million. Kung mula nung naupo siya hanggang 2025 or 2026, ang pwede lang niya ma-accumulate na hindi siya naglalabas ng pera galing lahat sa sahod niya, is more or less mga 33 to 35 million. Okay? Mga kababayan, yan lang yung pwede niya ma-accumulate. So, ngayon, titingnan natin, 88 yon, so may kulang pang 55. Tama? May kulang pang 55. Sabi nila, walang cash in hand, walang cash in bank or cash on bank, mga kababayan, or cash on hand, cash in bank. Wala talagang as in 2019 hanggang 2025. Kung isipin natin, mga kababayan, mga ka-GPnatics, mahirap gawin, di ba? Napaka-imposible talaga. So, sabi ng iba, kaya walang cash on hand, kaya walang cash on bank dahil nanggagaling doon sa kanilang mga negosyo. Ang daming mga negosyo, pinangalanan lahat. Mga ka-GPnatics, nabuking. Pangalan lang pala. Ang daming ang negosyo, tama ka. Kaya lang, nung tiningnan yung record ng SEC, puro abono, puro losses ang nakita. Hindi man lang kumita, mga kababayan, abonado pa. So, paano ka magka-accumulate ng 55 million para sumakto sa 88 million? 'Di ba? Problemado na eh. Very problematic kung paano may tutugma ngayon yun. Yung narrative ng mga DDS na nanggaling daw sa dami ng negosyo ng mga Duterte, wala na, nabasag na yun, nasira na. Nung isama mo pa yung AMLA, mga kababayan, na bilyones ang lumabas, wala. Sira. Na 53-0 yung boto sa House Justice Committee, meaning that it didn't work. You know? Tama. Mismo yung mga kakampi nga dyan, hinanap ko, di ba, nandun naman dapat si Suntay, nandun dapat si Nasal. Oo. Bakit hindi sila kumanta ng... Absent daw si Suntay that time. Yung nung botohan. Parang sinabi ko sa sarili ko, parang bakit 53-0, wala man lang bang... Di ba dapat? 7-Eleven na business naman yan, mga ka-GPnatics ni Omar. Tirante naman may mga nagtatanggol sa kanyo, maliban lang kay Marcoleta. So, si Marcoleta, hindi siya member ng... Oo, kaya hindi pwedeng bumoto. I'm not sure kung si Suntay at saka si Nazal ay member ng Justice Committee. They are allowed to ask questions before. Kaya lang wala sila doon. Member sila. So, alam mo, ang dapat dito ng tingnan hindi sino ba, dapat ang sisihin din ni Sara Duterte dito yung companies siya din eh. Alam mo kung last year, itinuloy na lang nila yung impeachment. At yun nasa Senado na.
marami pa siyang kakampi doon eh. Baka hindi Oo. pa naglabasan itong mga... Oo, mga ebidensya. kababayan, tama si Prof Don. Kung tinuloy nila sa Senado, mga ka-GPnatics, baka hindi na natuloy yung maglabasan yung mga records ngayon na hindi na kumpirma yung mga aligasyon ni Trillanes. But then again, mga kababayan, sinabi ko nga po sa inyo, mukhang nakasama pa kay VP Sara Duterte yung nangyari na pagkakahinto nung impeachment, yung unang impeachment. Kasi dito, nangingi sila ng due process. That is why the Supreme Court command, mga kababayan, na gawin ito ng Committee on Justice. So, they follow the process, mga kababayan, in line with the guidelines that has been given by the Supreme Court. Oh, mga ka-GPnatics, ano ngayon? Dahil in line, dahil sumunod sila, binigyan ng due process, ayun, lumabas ang katotohanan. Oh, parang bombang sumabog. Ito eh. Pwedeng doon Oo. nagawa ng paraan ng mga kampi niya na i-suppress yung paglabas ng Correct, ebidensya. correct. Oh, Pumunta siya sa korte. Oo. Sabi niya, hindi siya binigyan ng due process. O yun, binigyan siya ng due process. Naglabasan tuloy yun lahat ito. Humabol pa sa Siramin Madriaga. Andiyan pa yung mga... So, naging earlier, lumabas yung ebidensya na dapat sa Senado at baka dahil trial na yon, merong cross-examination. Di ba? So, Oo. yan ang number one nag-blunder na. Second blunder, hindi siya umattend ng hearing. So, wala siya. Sinurrender niya na yung bataan eh. Oo. speaking of ano, Hindi siya nakapag-cross-examine. oh, At hindi siya nagbigay ng sarili niyang ebidensya. So at least kung meron man ng gano'n, nagkaroon sana ng pagkakataon ng tao, i-weigh yung evidences. Sa ngayon wala eh, zero. Wala siyang binigay na ebidensya. Puro pagtatanggi. oh, speaking of kaalyado, anong nakikita mong composition ng mga kaalyado niya sa Senado? Well, handong pa rin naman. Ang hardcore naman niya ay si Marcoleta, si Aimee. Robin Padilla. saka si Aimee. Oh, tas si Cayetano. I'm not even sure about Bongo anymore. Oo. Mga kababayan, big question pa rin talaga yan si Bongo. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Baka, dahil may mga patutsada na ito mga to, talagang tingnan na lang natin kung ano mangyayari dito kay Bongo. Mga ka-GPnatics, ang alam ko talaga, no, hindi niya bet si VP Sara Duterte. Mga kababayan, yan ang katotohanan talaga. Kahit nung presidente pa si Digong, kaahway niya yung mga anak ni Digong Duterte. Hindi yan makalapit, kaya galit na galit din yan sila Sara. Sila Baste, sila Pulong, mga kababayan. O, yung isa absent hanggang ngayon eh. Oo. Hindi makakaboto yun. Tama, naubaran si Inday. I'm not even sure about Jesus Cordero Oo. and Cayetano and, Villar. Joel Villanueva. Oo. Yung mga kapatid ng Villar. Asa yung mga Villar, magkakapatid na Villar, di ba sabi ko nga sa iyo, mga ito lahat, may mga kaso ngayon. So that could be a leverage for them to negotiate. That, I'm going to vote against him for impeachment as long as. Diba? It could work both ways. I'm not saying that will happen, but there is a leverage, possible leverage that can be used either by these people with legal problems or against them so that they can vote favorably Tito on the Josephine. side who has yung push. Alam mo, napaka-smart ng opinion nitong si Propa Antonio Contreras, mga ka-GPnatics. Tama yung sinasabi niya. They can use as leverage itong mga kaso ng mga senador na to. No? Sabihin natin, kampi talaga nila si Sara Duterte. Hindi sila titingin sa ebidensya. But then again, mga kababayan, sila ay may mga kaso. 'Di ba? Sila ay may mga ongoing cases. So, pwede yan gamitin against sa kanila eh. No? Hindi. Sasabihin ng iba, pangit naman yung iniisip nyo ni Prof. Contreras. Well, mga kababayan, reality-wise, alam natin sa politika, pwede itong magamit. 'Di ba? Kaya nga tinawag ang impeachment na political procedure, mga kababayan eh. 'Di ba? So, ibig sabihin, dito, yung mga kaalyado ng Vice Presidente, pwede rin niya makalaban yan, mga kababayan. Oh, para mag-benefit yung mga senador. Oh, nakakampi niya. Mga ka-GPnatics, kung alam nila na wala silang mahihita kay VP Sara Duterte. Kasi ganito yan, isipin ko. Mga kababayan, papaliwanag kong maigi. Bago nila iligtas si VP Sara Duterte, sino ang unang ililigtas nila? Siyempre yung sarili nila. 'Di ba? Lalo na kapag
pag na-weigh na nila yung mga ebidensya, mga ka-GP Natics, kanya-kanyang pulasan na yan. Kanya-kanyang ano na yan. Ihingi na yan ng pabor. O sige, nakita naman namin yung ebidensya. Oh, talagang overwhelming. Talagang hindi namin makita na mailigtas si VP Sara Duterte. O anong kapalit? Oh, may kaso ako ngayon. Baka naman. Oh, ganun, mga kababayan. Pwede yan. It could happen. Mga ka-GP Natics, wala pong imposible pagdating sa politika. Tandaan po natin yan. Yan ay hindi bias na pagkokomento ha. Yan ay opinion na makatotohanan. Marami na po tayong mga nakilala sa mundo ng politika na talagang pagdating po sa ganito, meron talaga. 'Di ba? Meron talaga. May mga usaping ganyan. Sabi nga nila under the table. You know what I mean. So, pwedeng dalawa lang Well, doon Digo, ang hindi ang bumaliktad. Yung napiperceive kasi natin, kasama itong mga to, sila Estrada, si Joel Villanueva, si Francis Escudero. Dalawa lang diyan. O isa lang sa kanila. well, si Aimee, TJ, sabi ni TJR2K26, si Aimee hindi kakampi kay Sara dahil magbabase yan sa ebidensya. Doubt ako dyan. Ano yan, super duper mga kababayan, aso yan ni Sara. Si Marcoleta, pangalawa yan. Tapos si Robin Padilla, yan tatlo na yan, mga ka-GP Natics. Pero si Cayetano, si Bongo, yung mga yan, pwede yan mga bumaliktad. Pero yung tatlo, diehard yan. No? Anyway, mga ka-GP Natics, maraming salamat at eto na naman, marami na naman tayo natutunan dito sa mga professors na to na naka-interview nila, mga kababayan, na nagbigay po sa atin ng kanilang insight pagdating po sa usapin ng utak ng mga Duterte na meron silang sakit sa pag-iisip at the same time, mga kababayan, yung nakita po nila na biggest impact or big impact, mga ka-GP Natics, doon sa ginawang pagdinig po sa impeachment laban kay VP Sara Duterte na kung saan nahubaran po siya ng husto. So kasalanan nyo lang dito. You see, parang mga kababayan, you reap what you sow. Okay? Thank you so much mga ka-GP Natics at magandang gabi po muli sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo. Bye-bye!